kwento mo na kanina yung mga bata, pero deep inside, kumusta yung inspiration at pagpapatuloy mo pa rin ba yung weightlifting career? Yes, actually, I'm preparing for SEA Games. Yung inspiration, bumabalik ako parati sa why. It's always to represent our country and doing my best for the Philippines in weightlifting and also to inspire our young Filipinos. How about your weightlifting career? Pagpapatuloy mo pa rin ba? Maglalaro po ako sa SEA Games ngayong December. Pero again, depende sa Philippine delegation. Pero maglalaro po. Thank you. Ang nakikita ko for weightlifting academy is marami pang atleta ang pupunta sa amin doon. Marami pa kayong matutulungan na atleta, and sana sa mga ginagawa namin sa HD Weightlifting Academy ay maging sustainable na ginagawa namin, dahil nga medyo mahirap. Walang kita talaga, pero at the end of the day we're doing this for the young Filipinos, for the kids. And siguro yung ambition ko lang sana one of them will be gold medalist sa Olympics. And yeah, sana makita din namin na nag-give back sila. Do you plan get support from Yes, ayun, magpapatayo kasi kami ng grassroots gym. Kasi yung gym na nakita nyo is elite gym. So yung grassroots gym, sa side nun, magpapatayo kami. And public yun for the kids na magte-training ng weightlifting. They're training there for free. So, yun nga, nagtuturo kami for free. Baka pwedeng tulungan kami to build the weightlifting grassroots gym para sa mga bata na who train from Halahala community, they came, actually every weekend may pumupunta sa amin doon na nagte-training din ng weightlifting from Binangonan, na para sana ma-spread natin yung weightlifting kung may magbibisit doon sa amin. How do you measure success na sa sarili sa young lifters? How do I measure success? Di ba sabi nila, nanalo ka na ng gold medal sa Olympics at dapat mag-stop ka na. Pero para sa akin, hindi kasi yun basehan na magsa-stop ako sa sports. Yun yung parang, ano ba, kung magsa-stop ako, ito yung ginagamit ko sa yung way to inspire others, to inspire the young generation. So for me, I'm still there to give influence or inspiration sa mga young Filipinos and young lifters. Kaya nandito pa rin ako. And para sa akin, ang success is seeing na nag-grow ang weightlifting. There will be a lot of Olympians sa weightlifting. And siguro para sa akin, success is kung may pathway na talaga mga weightlifters. Like ngayon, papunta na sa palarong pambansa, hoping na sa NCAA, UAP na magkaroon silang scholarship. Then after that, sana mabigyan ng parang pathway na ay may future din pala sa weightlifting. Kasi nung time namin, weightlifting is like, wag ka dyan, walang future dyan. Hoping na makita na ang weightlifting may direction dyan. Yung magiging sana yung, para sa akin, at least naging parte ako sa ganong direction ng maging atletang weightlifter dito sa Pilipinas. Thank you. Preparing for paano po nyo yung binabalance? Yes, very busy. Pero ayun nga, kung may tina-target ka, you prioritize training kahit saan ka man. Kaya tinatanong ko talaga sa hotel kung may gym ba sila, baka pwede akong mag-training doon. Then magte-training ako kahit saan akong lugar. Then second is hindi ko sinasabayan na ang training and coaching kasi minsan naiinis ako sa mga bata, nagagalit ako kasi syempre bata. So marami sila, 40, minsan 15 sa isang session, tapos magkasama kami, so biglang sira yung training ko. So minsan nagte-training ako before or after nila para makapag-focus ako. Yung
challenges pa, ano bang challenges Siguro yung challenges at the end of the day, kasi sabi nga ni Sir, ni Kentan, businesswoman na kami. So, how we will earn lifting others? Actually, we don't know. Kasi yung puso naming mag-asawa is to really like binibigay namin lahat for the sports, and minsan di na namin iniisip kung kikita kami o hindi. Pero ngayon, gusto namin masustain lang ginagawa namin, and in long term, sana nga matulungan namin yung mga bata. Hindi lang siya for like from the start lang, kasi 3 years pa lang ang yung HD Weightlifting Academy. Sana hanggang sa, alam mo yung matagal talaga, and sana masustain namin. Yun yung pinagpipray ko, na yung long term talaga, hindi lang mag-start, sana hanggang sa marami kami matulungan na bata. same area sa kanila? Yes, doon din. So yun, wala po kaming kinikita. And mahirap, pero at the end of the day, we need to do something. So business approach, we will do services na one-on-one for weightlifting from me and Coach Julius para lang kumita, and then i-Airbnb namin yung space namin for them to see yung beauty ng Halahala, for them to visit ang Rizal also, and for them to see yung ginagawa naming effort for the grassroots ng weightlifting. Yes. Di ko, kasi nung pinanood ko tong, parang sabi ko, okay. Pero nandito na sabi ko, wow, ito pala yung impact ng pagpapanalo ko sa Olympics. Then yung giving back sa community. Then now, seeing the kids that we're teaching na nandito sila, then it's not only inspiring yung mga bata we're also inspiring, like Ken said, sila din na-inspire sa buhay na nagawa ko. Then now, lifting them and giving them also opportunity, a platform for them to excel. It's para sa akin, sobrang thankful ako na binigyan ako ng opportunity ni God nito. Yung parang pinaka-message na gusto mong makuha ng mga tao? Yes, siguro yun yung message na hindi nagtatapos para sa akin, hindi nagtatapos ang success sa isang tao sa pagpapanalo ng gold medal sa Olympics. Nako-continue ito by giving back to others, sharing what you learn from weightlifting, like for me, and giving them platform for them to excel. Sorry, balikan ko lang yung training procedure. How prepared are you right now? Given na September na and then December. How? Actually, mga last 2 weeks, medyo hindi pa ako prepare. Pero ngayon, prepare ko na yung mindset ko. So, every week, may mental training na. Magkakaroon ng mental training. Then, after that, mental training. Then, sa training, continuous na, consistent sa training, and then para hindi ma-injury, kasi parati ako na-injured kasi nga sobrang busy, then training agad. So kailangan kahit busy, training pa rin para consistent ang training, then pagkain. So how? Sorry to say, nasa 70 pa lang. So, restart ako. Nagtitraining ako, pero iba yung talagang from mag-start ako sa anong ginawa ko nung sa Olympics. So, to focus again. And then nung June, kamusta yun? After so long, nag-take ka? Actually, sobrang busy din nung time na yun. Because ako yung tournament director ng Palarong Pambansa, Demo Sports. So, we have to do the competitions. We have to lead the technical officials also. So, masaya ko. At least, nakapag-perform ako. Actually, nung June, sinasabi ko sa sarili ko na bare minimum lang gagawin ko. Pero after nung snatch, clean and jerks, umiiyak ako. Sabi ko, hindi ako ganito. Hindi pwede ganito lang ang bubuhatin ko. I have to do my best. Kasi andyan mga bata nanonood sa akin, hindi pwedeng hindi ako magbubuhat ng best ko. So, ayun,
na-conquer ko yon na hindi pwedeng, kasi naging parang complacent ako eh. So parang ito lang gagawin ko. Pero nung time na yun sabi ko, hindi pwede. Kailangan kong gawin yung best kasi nandyan ang mga bata nanonood sa akin. I have to be their role model. Hindi pwede bare minimum lang. You mentioned yung mga bata at kanina nakausap ko yung ilan sa mga pamangkin mo who are not just weightlifters pero nananalo na rin. Kumusta na may mga sunod na mga kamag-anak mo sa Para sa akin, masaya ako para sa kanila. Kasi natulungan sila ng weightlifting. Na-realize nila sa weightlifting, nag-excel din sila. But again, hindi siya, sports kasi hindi siya like pamangkin mo, automatic na malakas ka. You have to earn it. And I'm happy na they earn what they have right now kasi nanalo sila sa palarong pambansa, nanalo sila sa Batang Pinoy. But again, every year, yan, pabago-bago. And alam mo naman sa sports, they have to earn yung kung manalo sila ng gold. And I'm happy na natutunan nila sa weightlifting, sa sports. Yung train hard, natutunan nila yung rejection minsan, talo, manalo. So, I'm happy na may journey sila with weightlifting. Last year, ko matagal pa, pero LA Olympics is also one of your goals. Still the same until now? Actually, depende. Depende sa kung anong body weight na ilalabas ng IWF para sa Olympics. So, medyo hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa LA 2028. For now, SEA Games muna, then yeah, enjoy it. For me kasi mas importante na enjoy ko yung sports. Kasi mahirap yung nagte-training ako, then hindi ko mahal ang ginagawa ko. And then sa personal life, is there anything Actually, talagang ito yung sinasabi ko parate na sana may baby na, sana, pero hindi siya pwedeng sabihin lang eh. God's will talaga. We're trying, pero hindi siya ganun kadali. And for now, focus muna kami sa SEA Games, and after that, yeah.